Summer na nga kamosang kaya nagsilabasan naman itong mga pakwan. Wala lang, napansin ko lang naman. Buo naman sana ang pinatimbang ko na pakwan pero ewan at pinabi ako na muna. Baka requirement lang talaga ng pakwan na bilhin ko siya na matubig at mapula. Wala namang ganap pero ako itong punong abala. What? Sadyang napakainit lang talaga ng panahon na pati itong cake ay may sarili ring trip. Dahil nga may food trip ay nagpaikot-ikot na naman itong si Margie ng isda. Yung parang ex mo lang na pinaikot-ikot ka lang at sa bandang huli ay wala naman palang inihaw na pangarap. Yung sabi na kailangan magtipid. Paano nga ba magtipid? Ay, meron namang beach na malapit lang sa bayan. Malayo na tuloy ang naisip namin sa simpleng food trip lang sana. Dagdag pa kasi sa init ng panahon ang palaging brownout. Pero dahil taga Masbate kami ay syempre sanay na. Ang aming simpleng food trip ay nakarating na lang tuloy kami sa tawag ng ilan na CCTV Beach. Kasama namin kamosang ang aming tagabayad kaya masarap naman talagang sumama sa mga ganitong ganap lalo na pagkalibre ay hindi po ba? Sinabi mo pa. Kasama rin namin ang parang tunay na rin naming kapatid. Pagka ganitong may mga luluto-lutuin ay madalas present itong si Manay Gaying. Ay paano naman kasi sa lafang na lang kami magaling. Kulang pa yata ang iniihaw nila kaya pati sili ay wala nang kawala. Alam mo kamosang kahit natirik na ang araw niyan ay parang required talaga na mag-ihaw sila dahil yan ang masarap na partner nila sa kanilang Red Horse at San Mig Light. Sana all. Tulo pawis at tiis init lang naman kamosang ang pinaglalabanan nila nito. Pero anila kahit na kumikintab na ang mga noo nila ay laban lang para sa pagsasalusaluhan at sa masarap na shot puno, syempre. Sana all. Napakainit na po talaga kamosang sa balat ng init ng araw. Kaya kahit nasa dagat ang aming punta ay hindi rin kami nagsiligo. Pero pagka ganitong panahon, pagka nagkakayayaan ay dito lang kami pumupunta sa malapit sa bayan. Alam mo na, tipid na sa pamasahe at malapit lang iuwi ang mga gamit. Ang mga bagets lang din naman kasi ang mahihilig maligo sa dagat at hindi din sila po pwedeng magbabad kaya hindi na kami lumayo pa. Mukhang marami ng improvements sa beach na ito simula nang huli kaming pumunta dito. Katulad nito, meron na silang kitchen sa labas at nakapagluto kami dito. Hindi nga lang na-videohan nang mapagtanto kong luto ng kanilang talaba ay tahimik lang ako sa gilid na kumakain ng niluto nila. Mainit man ang panahon pero mukhang na-enjoy din naman namin kahit papaano. Hi, Madam People. Naihaw kita. Tanghaling tapat nito nang magsidatingan ang mga kaibigan ni Ash. Sila ang iilan sa mga matalik na kaibigan niya. Si Benimon ang naka-black at itong paparating ay si Ikoy. Sanay na sila sa bahay kaya pagka ganitong may salo-salo ay naiimbitahan din sila ni Ash. Kanina pa kami di? Pinatabi ko na nito ang mga bag nilang dala para makakain na nga lang muna sila. Tila nadamihan ko sa pagbili ang aming handa. Ay hindi ba naman nagkasyang ilatag sa mesa namin? Nagtuloy ako dun mismo sa may-ari, nakiusap na baka kako ay pwede kaming mag-request ng mesa. Pero kasi nakita nyo naman na marami silang guest kaya wala na kaming nakuha pa. Ganun pa man, meron pa rin silang kaparaanan sa simpleng pakiusap ko. Alam nyo kamosang, di ba wala nang available na mesa? Pero meron pa naman silang always on the go na mga tao para gumawa ng DIY table na request ko. Sana all. Tingnan nyo naman, di ba? Nakikita nyo naman. Ang galing talaga ng response nila sa abala ko. Wow. Kaya pasensya na po. At dahil okay na ang DIY table na gawa nila, ay kainan na syempre. Okay. Baka merong magtatanong sa inyo kung saan ito ay nandiyan lang po ito sa Kambatang. Sa labas may nakapaskil na CCTV. Mura lang din naman ang cottage nila at ongoing pa naman ang pagdevelop nila pero maganda na. Kaya kung gusto mo lang naman na magmuni-muni ay huwag ka nang lumayo. Pumunta ka na lang mag-isa mo pagka hindi na matao. Tsak pati siguro ang utang na natutulog na ay mamuni-muni mo dito na bayaran na lang. Kung ano-ano na lang tuloy ang nasasabi ko. Pero
Pero ang totoo nito kamosang, noong Easter Sunday pa ang mga video ko na ito. Nag-edit lang ako saglit dahil full storage na ang cellphone ko. Kesa naman na i-delete ko ay sayang naman. Ay for the memories pa naman ito ng aking mga anak sa pagtanda nila. Mapapanood pa ito ng aking mga apo pagdating ng araw. Kaya pagpasensyahan nyo na lang po ang panonood sa mga walang kwenta kong vlogs. Basta po maraming salamat sa oras na ginugugol nyo para makimusang sa akin. Hanggang sa muli, mwah! Sadang pilit. Bumutok. Pinagigilam niyo siguro. Balik.